para samahan ng Panginoong Hesus ang pagkakatipon, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, sa aking paraan, sa aking aral. Yung pangalan kasi ni Kristo, pag sinabi sa pangalan ni Kristo, sa paraan ni Kristo, sa aral ni Kristo. Kaya kung sa aral tayo nagkakatipon sa paraan ni Kristo, sasamahan tayo ni Kristo. At maliwanag ang inyong narinig, mga kapatid, na kailangan para samahan ni Kristo, makaisa tayong isip ni Kristo at makaisa tayong espiritu ni Kristo. Kasi ang pagkakatipon sa espiritu Gaya rin ng inyong narinig sa nakaraang pagkakatipon natin, ang pagsamba sa espiritu. Ang sasamba sa Diyos yung ating mga espiritu, yung ating pagkataon loob. Di ang pagkakatipon ng mga espiritu o ng pagkataon loob. Kailangan magkakaisang espiritu tayo. Pag nagkakatipon, magkakaisang isip, magkakaisang espiritu. Parang meeting of minds and spirit. Yun ang dapat ninyong mapansin. Para naman maging magkakaisang isip tayo, paano magiging ganap na magkakaisa tayo ng isip? Anong itinuturo ni Kristo para tayo magkaisa-isa sa pag-iisip? Pakinggan nyo, mga kapatid. Sa 2:5 ng Filipos, ganito nakasulat. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon kayo ng isip ni Kristo, sa madalit salita. Tinignan ko sa Grego, ang nakalagay, magkaroon kayo ng pag-iisip na kapareho ni Kristo. Kung ano yung naging isip ni Kristo, yung kaisipan niya, ganun din maging kaisipan natin. Nakita niyo, mga kapatid? Yun ang paraan. Kasi pagka nakiisang isip tayo kay Kristo, inevitably, makikipagkatipon siya sa atin. Tandaan niyo, mga kapatid, ba't ba tayo nakikipagkatipon? Kasi nakikipagkatipon tayo kay Kristo. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, ganun po pala yung. Kaya tayo nagkakatipon kasi nakikipagkatipon tayo kay Kristo. Kaya dapat... Kasi siya ang nag-i-initiate ng pagkakatipon. Sabi niya kasi, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, sa paraan niya, nandoon ako sa gitna nila. Kaya sa paraan ni Kristo, nagkakatipon tayo. Ang nag-i-initiate ng pagkakatipon si Kristo. Kaya yung walang Kristo, hindi dumadalo sa pagkakatipon yun Pwede naman dumalo, dumalo Bakit? Walang Kristo na umaakay sa Kanya. Kasi ang Kristo ang nag-i-initiate sa atin o nagbibigay sa atin ng lakas o courage na dumalo sa pagkakatipon. Naintindihan mo? Opo, yun po pala. Kaya tayo may kasiyahan na dumalo sa pagkakatipon kasi si Kristo ang nag-i-initiate nun sa atin, tayo dumalo. Dahil sa Kanya, kaya tayo po nakakadalo nga. At meron nga pong iba, ayaw na talagang dumalo, hindi dumadalo kasi hindi sila ini-encourage ni Kristo na dumalo. Ganun po ba yun, Brad Eli? Hindi sila sinasamahan ni Kristo kasi meron silang ginagawang mali o meron silang ginagawang kasalanan. Kasi ang sabi sa Biblia, ang inyong kasalanan ang naghihiwalay sa inyo sa mga bagay na ito. Ang inyong kasalanan ang nagsisipigil sa inyo sa kabutihan, dun sa aral. Ang aral lang mabuti sino ang pumipigil sa iyo para dumalo sa pagkakatipon? Yung kasalanan mo. Pagka nasa ilalim ka ng kasalanan, naghahari sa iyo, hindi ka sasamahan ni Kristo. So, tatabangan ka sa pagkakatipon. Di ba ganun ang analysis noon, kapatid na Luz? Opo, ganun nga po. Ang kailangan para maganap yung magkaisa tayo, at samahan tayo ng Kristo sa pagkakatipon,
kailangan makaisang isip niya tayo. Kaya ang sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo. Ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kung ano yung isip ni Kristo, yun din ang dapat maging isip natin. Pagka nagkaisa-isa tayo ng kaisipan, kagaya ng kaisipan ni Kristo, sasamahan niya tayo sa pagkakatipon. Yun ang punto. Ang tanong natin ngayon, ano ba yung kaisipan ni Kristo? Na dapat yun din ang kaisipan natin. Basahin natin ang unang Pedro 4:1 hanggang 3. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya... Kaisipan ni Kristo, mga kapatid, kung papansinin nyo, yung palang kaisipan ni Kristo, sandata yun, armor. Napansin mo yun? Opo, Brother Eli, sandata. Kung paano si Kristo nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagbabata sa laman, nagpapatigil sa kasalanan. Sandata pala yun, depends sa laban sa kasalanan. Pagka yung kaisipan ni Kristo ang daladala mo, meron kang sandata or defense, armor against sinning. Alamin nyo na nung si Kristo yung magkatawan tao, kung ano nararamdaman natin, nararamdaman niya rin. Kung ano yung nararamdaman ng ating laman, nararamdaman niya rin yun. Sinasabi yun doon sa Hebreo 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kristo'y tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin. Pero hindi siya nagkasala kasi tiniis niya yung nasa ng kanyang laman. Alam kasi ni Satanas na pagkadadaanin niya sa laman, masarap sa laman yung mga kasalanan. Masarap sa laman yung pagsawa ka na sa asawa mo, kuha ka ng iba. Pagka gusto mo na naman uli, balikan na naman sa asawa. Masarap sa laman yung droga. Masarap sa laman yung hindi ka nagtatrabaho, easy-easy ka lang. Masarap sa laman yung pagka nagalit kay balibagin mo yung kinagalitan mo ng kahit anong mahawakan mo. Masarap sa laman yun eh. Gusto ng laman eh pagka minura kay mumurain mo rin, gagantihan mo rin. Eh si Kristo hindi ganon. Tiniis niya yung nasa nung laman. Naranasan niya kasi lahat nung yun eh. Gaya rin naman natin, sabi ni Pablo. So lahat ng nararanasan ng ating laman, naranasan din ni Kristo. Kaya hindi naman kapusungan para sabihin ko na siguro si Kristo nagkagusto rin sa babae dahil lalaki yung laman nun eh. Diba? Nagkagusto rin yun. Ikaw man ang lumagay sa lagay ni Kristo, mga babae lumalapit sa'yo, magkakagusto ka rin. Pero tiniis niya yung laman. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Na tinukso siya sa lahat ng paraan. Maraming tuksong dumating sa kanya. Nang siya'y nagugutom, tinukso siya. Nang siya'y nagpapakababa, tinukso siya. Nang gumaganap siya ng kanyang tungkulin, tinukso siya. Maraming mga pagkakataong nakaranas siya ng tukso. Pero tiniis niya yung mga tukso na yon na nararamdaman ng kanyang laman, na gaya rin naman natin, sabi ni Pablo. Kaya hindi siya nagkasala. Ano ibig sabihin? Kung ang ating kaisipan, gaya rin ng kaisipan ni Kristo, sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na gaya ni Kristo. Ano yung pag-iisip na yon? Kung paanong si Kristo nagbatas sa laman, nagtiis sa laman, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Kaya pagka meron tayong ganitong kaisipan na
nagtitiis tayo sa laman, pagka tayong lahat ganun, nagkakatipon tayo, makakatiyak ka na taglay ng pagkakatipon yaon ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus dahil nagkakaisa tayo ng pag-iisip nagkakaisa tayo ng espiritu. Taglay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ting magkakatipon ang kapatiran, ang isang lokal, ang isang dibisyon, o ang buong kapatiran. Pagka nagkakatipon na mayroong magkakaisang kaisipan gaya nung kay Kristo, yung kaisipan na yun ay pagbabata sa laman. Na bago tayo dumalo sa pagkakatipon, kahit na tayo tinutukso, inaaway, hindi tayo nakikipag-away. Kahit na tayo binubuisit, hindi tayo nabubuisit dahil magkakatipon tayo Dapat magbata tayo sa laman. Ganun ang kahulugan ng kaisipan ni Kristo Nagbabata sa laman, nagtitiis sa laman. Tuloy natin sa 2. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, yung mga titiisin mo sa laman, ayun, yung hangad ng mga hintil, sukat na yon upang huwag kayong lumakad sa buhay ng laman na gaya nung mga hintil na nagsisilakad sa kalibugan, sa masamang pita. Tanyo? Kasi may asawa ka na, pati asawa ng may asawa kinakalantari mo, sobra na yung kalibugan na ang tawag sa Biblia ron. Si Maria at si Jose naging mag-asawa. Di natin alam kung ano ang ginawa nilang pagsasama, no? Kasi nagkaanak sila marami silang anak More or less, ang anak ni Maria at ni Jose, yung sinasabi sa Marcos, sa stress, kapatid ni Santiago, anak ni Maria, kapatid ni Santiago, Jose, Judas, Simon, 4. Tapos, at ang kanyang mga kapatid na babae, more or less, yung kung babae yung mga, the list is 2, mga O di, 6 ang kapatid ni Kristo. Diba? Kung naging 3 yung babae, 8 kapatid ni Kristo. Parang pareho namin, ano? Tanyo? Hindi nagkaanak ng marami si Jose, saka si Maria. Pero hindi sila tinawag na inakusahan ng kalibugan. Kasi silang dalawa lang. Pagka ginawa mong 3, 4, 5, kalibugan na yon. Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, sukat na yung nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil na lumakad sa kalibugan. Tapos, sa masamang pita. Ayan, yung mga masasamang pita ng laman. Alam natin kung ano-ano yun. Basahin na natin, Sis Luz, para kumpleto. 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay
ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan ang mga gawa ng laman. Tiniis lahat ni Kristo yan. Mga kung ano-anong nasa ng laman. Yan ang ginagawa ng maraming tao sa ating panahon. Pag ang isang iglesia, ang mga atendise, lasenggo, kalunyero, mapakiapid, paano mayroong Kristo nasa atin ng Panginoon? Gago, bugok, paano mayroong kang Kristo? Isang pagkakatipo ng mga kriminal at ng mga kampi-kampiyan. Paano mo nasabing malaking kabugukan yan? Tapos sabi ng ministro, Panginoong Jesus, bumaba ka ngayon sa kapilyang ito. Paano bababa yun? Pagkakatipo ng mga tulis at magnanakaw yan. Hindi marunong magtiis sa gawa ng laman. Gusto nyo maranasan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus, mga kapatid? Gusto natin yon, magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Pagka meron tayong lahat kaisipan ni Kristo, sasamahan niya tayo kasi kapareho natin siya ng kaisipan sa pagkakatipon. Paano yun? Magsandata kayo ng gayong pag-iisip, magbata kayo sa laman. Yun ang kaisipan ni Kristo. Ang babatahin mong laman, yung sari-saring mga binasa na natin. Pagkaya nagawa natin, mga kapatid, na ang dalangin ko sa Diyos, sana magawa natin yan. Na maalis sa atin yung mga kalayawan, mga paglalasing, yung masasamampitan ng laman, mga kayamuan. Ayun. Kasama pala rin yung kayamuan, yung kain ng kain, na bundat na, ang laki-laki na ng tiyang, kain pa rin ng kain. High blood na, kain pa rin ng kain. Paano ka kaya ikaw, Brad Eli, mawawala high blood ko? Huwag kang kumain. Maalis yung high blood mo. Ano ibig ko sabihin huwag kumain? Mag-ayuno ka. Subukan mo. Kahit halimbawa, sa umpisa, kahit tubig, uminom ka, makikleansing ka pa. O kaya, kung gusto nyo, huwag kayong kumain, puro lang katas ng prutas at katas ng gulay. Mag-juice kayo. At nyo, huwag kayong kumain ng kahit ano. Bababa ang presyon mo, bababa yung kolesterol mo, bababa lahat yan. Ang pag-iisip ni Kristo, walang kayamuan sa kanya, hindi siya matakaw sa pagkain. Kaya yung gumagawa ng pelikula, dapat ang ipakita niyong Kristo payat. Payat, hindi mataba, hindi nakausli ang tiyan. Ha? Ganon si Kristo Kaya nga gusto kong gumawa ng pelikula No? Para maipangaral sa pelikula yung talagang Kristo Marami akong pelikulang napapanood, mga palpak. Gaya nung bagong pelikula, The Son of God. Maraming mali. Tinatangkilik ng mga tao yun Gusto ko gumawa talaga ng pelikula, maiportray sa pelikula yung talagang katotohanan nasa Biblia. At maraming tatamaan dyan pag ako gumawa ng pelikula. Hanggang halimbawa babalutin na si Kristo. Papakita ko paano binalot. At lalabas yung Shroud of Turin na di umano siyang pinambalot kay Kristo. Peki yun. Panluloko ng Iglesia Katolika yun. Panlulokong malaki yan. Kaya masasabi ko sa inyo mga kapatid, yung kaisipan natin kailangan para so that we may enjoy the presence of the power of Christ in each gathering. Let us be all one in mind and spirit. Ang tanong, ano yung ating maaasahan sa pagkakatipong ganon? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 3:14. Datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito,
kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Yung maaasahan natin pag nagkakatipon tayo, taglay ang kaisipan ni Kristo. Jesus, sabi niya, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, meron dong kalayaan. Kita mo? Ang maaasahan natin tuwing magkakatipon tayo, sa pangalan ni Kristo, taglay ang kaisipan ni Kristo, kasama ang Espiritu ni Kristo, meron tayong mararanasang kalayaan, Sis Luz. Opo. Anong kalayaan? Yun nga po, anong kalayaan po yun? Bakit sinabing doon ay may kalayaan? Meron kasing mga tao limitado, parang nakakulong, no? Walang kalayaan, nakakulong sa kasalanan. Tapos, ang kanilang kaisipan natakip, may lambong. Gaya ng mga taong matitigas ang puso, matitigas ang isip, kahit magbasa sila ng kautusan ng batas ni Moises, hindi nila maintindihan. May talokbong ang isip nila, sabi ni Pablo Kailanmat binabasa ang aklat ni Moises, isang talokbong na nakatakip sa kanilang puso. Pero kung magbabalik ka sa Panginoon, maalis ang talokbong. Diba? Opo. Sabi niya? Opo. Opo. Pagka nagbalik ka kay Kristo, maalis yung talukbong, mapapalaya ka sa talukbong. Opo. Tama? Tama po. Ito mangyayari. Pag binasa mo ngayon yung matandang tipan, wala ka ng talukbong, maintindihan mo yun. Tama po. Pag naintindihan mo yung matandang tipan, mas maintindihan mo yung bagong tipan. Bakit po mas maintindihan yung bagong tipan? Kaya ang pundasyon ng bagong tipan, ang matandang tipan. You will not know the ending if you do not know the beginning. Kaya it goes, the beginning and the end. Ako, sabi ni Kristo, ako ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, no? Ang alpha at ang omega. Para makilala mo ng gusto ang aral ng Diyos, kailangan meron kang understanding sa Old Testament. Nasa Old Testament yung mga hula. Nasa Old Testament yung mga basis of faith. Nasa Old Testament yung mga kung ano-anong nangyari sa mga lingkod ng Diyos ng una, na mapagkukuhanan mo ng halimbawa ng kaalaman para mas lalo mong maunawaan ang New Testament. Kung doon pa lang sa Old Testament, baksa ka na, lalong hindi mo maintindihan New Testament. Pero pagka ikaw ay kasama ni Kristo, sa pagkakatipon may kasama kang Kristo, ang pagkakatipon natin may kasamang Kristo, inaalis ni Kristo yung talukbong na nakatalukbong sa pag-iisip ng mga taong masasama. Naintindihan mo? Opo. Ano ang maaasahan mo ngayon pag nawala yung talukbong? Basahin natin ang 5:14 ng Efeso. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Pagkakasama mo si Kristo, maliliwanagan ka. Kung alin yung madilim, liliwanag. Hindi ba kayo nakakaranas, mga kapatid, ting magkakatipon tayo, may liwanag? Amen po. Totoo po yan. Kasi, yung talukbong ng kaisipan para wag maintindihan ng aral, naaalis yun sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tuwing magkakatipon tayo, may kasama tayong Kristo. Inaalis niya yung talukbong para magliwanag sa atin yung aral.
Amen. Tiyan mo, Sis Luz? Opo, amen po. Nararanasan po Katunayan, natin yun. pakinggan mo ha. Sa ikalawang Pedro 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nakita mo? So, nararamdaman mo sa puso mo, lumiliwanag yung tala sa umaga. Si Kristo yung tala sa umaga eh. Apokalipsis 22:16. Akong si Jesus, ako ay ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. He is the bright morning star. Christ is the bright morning star. Si Kristo ay liliwanag sa puso natin. Pagka tayo ay nagkakatipon, kaya nararamdaman nyo ting magkakatipon tayo, may nagliliwanag, di ba, Sis Luz? Opo, totoo po yan. Tuwing pagkakatipon natin, napakaganda ng mga paksa na atin pong naiintindihan. Nagliliwanag talaga sa kapatiran yung mga bagay na hindi po namin naintindihan dati. Madalas, ganun po ang ating experience. May sitas na laging binabasa. Pero pagka po itinuro ninyo, talagang nagliliwanag po talaga. At yun, salamat sa Diyos, lagi po nating nararanasan talaga yun. Sila nun, kaya tayo naliliwanagan natin yun, naaalis yung talukbong ng kasulatan. Kasi pagka tinalakbungan yung isip mo, basahin mo man ang basahin ng Biblia, hindi maintindihan. Pero naaalis yung talukbong na yun sa pagitan ni Kristo. Kaya kung maalis yun, maintindihan mo, liliwanag ngayon. Ang nagpapaliwanag sa isip natin, yung liwanag ni Kristo. Basahin natin ang Mateo 5:15, Sis Luz. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na... Basahin mo ngayon ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ano ang bahay ng Diyos, Sis Luz? Ang iglesia po ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Balikan mo ngayon ang Mateo 5:15. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, lumiliwanag talaga sa lahat ng nakasama sa bahay. Lumiliwanag yung ilaw na nakalagay sa ilawan. Amen. Tama? Tama po. Apo. Ano ba yung ilawan? Di ba yun ang iglesia? Opo. Opo. Yung bahay? Yun din yung iglesia? Opo. Kaya nasa iglesia yung liwanag eh. Nasa iglesia. Pag ang isang iglesia walang maliwanag, walang ilaw doon. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pagka may lumiliwanag ang aral, nakakatiyak ka na sa bahay ka ng Diyos. Kasi Amen. sa bahay ng Diyos, itinakdang magliliwanag yung ilaw na nasa ilawan. Amen. Tama po. Pinaninigasan ng ilawan, di ba? Opo. Opo. Kung paano nagniningas ang ilawan. Paano po? Kasi ang ilawan, pinaniningasan, inilalagay sa talagang lalagyan ng ilaw para lumiwanag sa lahat ng nasa bahay. Alam mo kung paano pinaniningasan ng ilawan? Paano po?
1:7 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ayun, para pala magningas ang ilawan, may ministro. Amen. No? Opo. Para naman magningas yung apoy na nasa pamamagitan ng ministro, meron namang hangin. Pag wala kasing hangin, hindi magniningas yung apoy eh. Tama po. Tama ba, Sis Luz? Tama. Kaya nga pag walang ningas yung gatong eh, inihipan mo ng hinihipan eh. Yung matanda nung araw may panghihip sa gatong eh, sa mga kahoy, para pag nung araw na ang kala namin eh, kalang kahoy, meron si nanay na panghihip eh, isang tubo na maigsi, hinihipan mo yung ano. Kailangan kasi yung supply ng hangin o oxygen para yung magnigas yung apoy. Tama? Tama po. Sa isang bahay, kailangan ng ilaw eh. Tama? Tama po. Ang bahay, iglesia. Opo. Ang ilaw, si Kristo. Opo. Ang nagpapaningas doon sa ilaw, ministro. Opo. Ang tumutulong sa ministro, anghel, na parang hangin. Opo. Ayun. Di, may nagliliwanag, ano? Opo. Sa bahay lang nagaganap yan. Doon lang po sa bahay lang ng Diyos. Kaya hindi po pwede yung ibang mga iglesia magkaroon ng liwanag sa kanila kasi yung liwanag talagang nakatakda lang, nakatalaga lang, doon lang sa bahay ng Diyos. Doon lang po. Ngayon, yung isang maliwanag ngayon, Sis Luz, yung ilawang kailangan lumiwanag sa bahay. Opo. Ilaw, yung ilaw. Ilaw. At tandaan natin, si Kristo yung ilaw. Pero yung ilaw nakalagay sa lalagyan. Tama? Tama po. At para magningas yung ilaw, may ministro Opo. na parang nagpapaningas dun sa apoy. No? Opo. Kaya yung Kristo nahahayag, may ministro na kinakasangkapan ng Diyos para ihayag yung Kristo, para magliwanag. Diba? Opo, tama. Inamang ministro, tinutulungan ng anghel na hangin naman para i-sustain yung ministro. Tama? Opo. Ningas ng apoy. Tama? Opo, tama po. Nakikita mo ba ngayon yung relevance ng 1:7, Sis Luz? Kasi, bakit ang anghel ginagawang hangin at ang ministro ningas ng apoy? Para saan yun? Yun nga po pala. Ngayon ko lang po na... Tagal na panahon, Opo. para saan yun? Ba't ganun ang sinasabi ni Pablo? Opo. Ngayon lang po namin naintindihan nga ito. Naintindihan mo na. Ayun, awa ng Diyos ngayon ko po naintindihan na ito pala, yung sitas nga po na yan parang lagi na po natin itong nagagamit, laging nadadaanan, pero hindi po kagaya nito na naintindihan namin yung relevance niya, na yung pala, yung anghel, ginagawang anghel niya ang mga hangin, parang yun yung oxygen, para i-sustain niya yung ningas ng apoy, na yun naman yung ministro. Na ito namang ministro na ningas ng apoy, ito naman po yung parang magpapasindi doon sa ilaw, na nando doon sa ilawan. Yung turo, dahil si Kristo nga po yung turo, para yung turo na yon ay masustain, yung ilaw na yon magningas doon sa ilawan naman. Na yung ilawan naman, yun naman po yung bahay. Yun ang iglesia. Kaya sa iglesia, para yung ilaw ay magliwanag, yung turo, yung Kristo, kailangan merong ningas. Yun naman yung ministro na magsusustain naman po noon para magsindi yun doon sa ilawan. At para naman yun ay mapasindi, kailangan naman nga ng supply ng oxygen. Yun po, ganun po, Brad Eli? Kaya sa iglesia, bawat isang iglesia, mayroong kasamang anghel. Amen. Anghel sa iglesia sa Epeso, anghel sa iglesia sa Pergamo. Katulong ng ministro yon
para masustain yung pagniningas ng ilawan sa bahay ng Diyos na siyang iglesia. Naintindihan mo, Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Brad Eli, tanong ko lang po, kasi yung gaya ng nabanggit po ninyo, yung ang bawat iglesia may anghel, kagaya ng iglesia sa Epeso, iglesia sa iba-iba. Lokal yun, Lokal. bawat lokal. Sa lokal, opo. Hindi bawat iglesia. Yung iglesia ni Manalo may anghel doon, pero galing sa impyerno. Ngayon, yung bawat iglesyang lokal Iglesia. sa iglesia ng Diyos, no? Opo. Ganon din po yung ngayon, Brad Eli, sa halimbawa, sa mga lokal-lokal natin, ang pagsasama-sama, may isa-isang anghel din po ba doon? Or kasi po, ngayon ang nagtuturo po kayo po ang naririnig ng kapatid. Ano po ibig sabihin nun? Kayo po yung sinasamahan ng anghel. Siyempre, alam po namin yon. Pero yung mga, wala na yung sa mga lokal-lokal? Meron yun. Meron pa rin. Mga anghel de la Guardia, ano ka ba naman? Di ba ang anghel ng Panginoon humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya? Di ba? Opo. Mas aplikable yan sa isang samahan ng kapatid kaysa sa isang individual. Opo. Pero yung sa punto po na sila'y parang hangin, sa punto po na yon. Anong puntong... Yung pong... Ang hangin nga ang kailangan para ma-maintain yung pagniningas ng apoy doon sa ilawan di ba? Opo. Yung apoy mismo, yun yung ilaw di ba? Opo. Yung ministro naman, yun yung kumbaga yun yung ningas ng apoy. Kumbaga parang, yung ministro parang yun yung yung mitya Opo. Kung saan nagniningas yung apoy di ba? Opo. Yung aral na siyang nagiging apoy, yun yung langis, yung aral na siyang nagiging apoy pag nagningas, di ba? Opo. Ang nagsusustain ng pagniningas, yung hangin na siyang anghel. Opo. Sa bawat iglesia, mayroong hangin kasi bawat iglesia binabantayan ng anghel para maintindihan nila yung magkaroon ng pagliliwanag ang aral sa lahat ng kapatid sa iglesia. Bawat isang iglesia merong, yung kasi ay fact na nasa Biblia. Sa anghel sa iglesia sa Epeso, sa anghel sa iglesia sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, sa Laodicea, sa iglesia sa Epeso, etc. Bawat isang iglesia may anghel kasi bawat iglesia may destino, di ba? Yung destino ron, yun yung ministro, yun ang katulong-tulong ng ministro para magtingin sa mga kapatid at masustain yung liwanag ng aral. Ngayon, sa panahong ito, hindi naman komo ako nagtuturo, wala nang destino. May destino pa rin naman na pinapaypayan ng hangin ng anghel. Di ba? Jesus, naintindihan mo ba yun? Opo, nakuha ko na po. Sa bawat destino, sa isang lokal, kailangan may destino, may ministro, may anghel na kasama-sama sa bawat iglesia para magmantine at tumulong sa ministro pagka siya ay nagpapaliwanag ng aral ng Diyos, pagka pinapanigas yung aral. Kasi parang mitya nga yung ministro na doon nagsisindi yung apoy Ang apoy, yun yung aral, yun yung Kristo. Diba? Parang yun ang langis Yung langis, pagka nagsindi, yun yung gumagawa ng liwanag. Yung aral, pag walang ministro, nasa Biblia, hindi liliwanag. Pero sa pagitan ng ministro, yung aral ay nagliliwanag. At paano naman magliwanag, yung mamantini yung apoy, kailangan ng hangin. Kaya makikita mo yung relevance ng salita na yun. Ba't ba naman all of a sudden yung anghel hangin at yung ministro siningas ng apoy? Ano kaugnayan nun? May malaking kaugnayan yung dalawa. Na naintindihan mo ba ngayon, Brad Mel? Opo, awa ng Diyos, salamat sa Diyos. Yung dating parang nakabitin pag nadadaanan po natin ito, kapatid na Eli, hindi na po nakabitin ngayon, awa ng Diyos. Klaro na po sa akin, may malaking pagkakaugnay po pala yung dalawa, yung hangin at yung ningas ng apoy. Yung anghel at saka po yung ministro.
na wala na po sa akin yun. Pwede salamat sa Diyos, merong ganitong special prayer meeting. Di ba? Amen. Ganon? Amen po, kapatid na Eli. Amen. O ganon, Sis Luz? Opo, salamat sa Diyos, Brad Eli. Kasi ngayon ko lang nga din po na-realize yung sinasabi nyo na napakaganda pala nung sudlong-sudlong ng mga talata nga po na yon. Kaya nung pinabasa po ninyo, binasa yung Hebreo 1:7, tapos binalik natin doon sa Mateo 5:15, na talagang nakikita mo yung pagkakasudlong nila na ang ganda po talaga. Yung bahay, yun ang iglesia, doon magliliwanag yung ilaw. Pero yung ilaw, para magliwanag, kailangan may ningas na panggagalingan. Yun nga yung ministro. At para naman masustain yung ningas na yon, dapat may hangin naman. Na yung anghel naman na parang nagsusustain nung ningas na yon. Para masindi yung ilaw doon sa bahay. At yung bahay, yun nga ang iglesia ng Diyos. Walang ibang bahay na pagliliwanagan ng ilaw na yon, dun lang sa iglesia ng Diyos. Kaya talaga po, Amen. Amen. Apo. Di ba Salamat sa nga, Diyos. napakaganda ng pagkakaduktong-duktong, ano? Apo. Yun ang pruwepang may presensya ni Kristo sa pagkakatipon ng mga magkakapatid sa iglesia. Dahil nagliliwanag yung aral. Amen po.